Sir Rafael, si Ma'am Danica nasa loob po. Nakayukong saad ni Raquel. Narinig kong napabuntong hininga ito. Dumiretso agad itong pumasok. Raquel, kanina pa ba si Danica sa loob? Tanong ko dito. Tumangulang ito sa akin. Bakit parang hindi na mataray si Raquel at si Mrs. Cruz sa akin? Wika ko sa sarili. Pumasok na ako sa loob ng office ni Rafael. Nanatnan ko si Danica na nakaupo. Tinaasan ko ito ng kilay. Nakita ko ang table ko na malapit din sa table ng asawa ko. Hindi pa kami totally hiwalay, kaya asawa ko pa siya. Umupo na ako sa mesa ko para magsimula na magtrabaho. Rafael, my dad invite you for a dinner. Malambing na saad ni Danica. Pinutol ko na agad ang isasagot ni Rafael dito. May check-up ako around 5:30 p.m. Si Oscar na lang palang isasama ko. Sabay kuha ko ng cellphone ko kunwari na tatawagan ko si Oscar. Pero nagulat ako na hinablot iyon ni Rafael. I'm sorry Danica, I need to accompany my wife for her check-up. Ngiting tagumpay na naman ako. Check-up? Takang tanong ni Danica. Tiningnan ko ito. Yes, may little penguin nasa tiyan ko. Nakangiti na saad ko na ikinabigla nito. What? Gulat pa rin ang reaksyon ng babae. Anong nakakagulat doon? Siyempre naman Danica, mag-asawa kaya kami. Alam nga namang magtitigan kami magdamag. Taas kilay na sabi ko dito. Hindi pa rin ito makapaniwala. Kahit may anak ka na Rafael, okay lang sa akin. Bastang pangako mo, ituloy mo ang annulment. Maluhaluhang sabi nito. There's no annulment to be happened. I don't want my child to have a broken family. Diretsong sagot ni Rafael na bigla namang tumayo si Danica. You're unbelievable! Galit na sabi nito at patakbong lumabas. Hilig nitong tumakbo tapos babalik ulit. Naka 1 point na ako. Napangisi tuloy ako. Gusto ko pala ng annulment. Saad ko dito na ikinalaki ng kanyang mata. What? Ayoko nang ulitin. Hirap na sabi ko kay Rafael. Are you kidding me? Nagbibiro ba ako? Sabay tingin ko sa kanya. Walang annulment na mangyayari at hindi ko rin to pipirmahan. Galit na sabi ni Rafael at agad lumabas. Abat binagsak pa ng pagkalakas ng pinto. May pagka-attitude din pala ang tatay ng anak ko. Nakangiti ko pa na wika sa sarili. Tapusin mo na yan at aalis na tayo. Saad ni Rafael na nagliligpit din ng kanyang mga gamit. Maaga pa. Saka mamaya pang 5:30 ang appointment ko. Sabay tayo ko at pumunta sa sofa. Nangangalay kasi ang paa ko. Hindi ko na talaga namalaya ng araw kasi biglang laki ng tiyan ko. 3 months pa lang naman ito. Bakit kaya biglang laki ng tiyan ko? Nakasimangot na saad ko na nakatingin na rin sa Rafael sa akin. Natatakot akong manganak. Sobrang sakit daw sabi ni Cindy. Tapos lumaki daw ang kanyang itaas na bahagi ng katawan. Narinig kong napaubo si Rafael. Okay ka lang? Tanong ko dito. Yes. Tipid na sabi nito. Ano kaya yun? After manganak, okay lang na may maganap sa mag-asawa? Can you stop it, Andrea? Bakit ba yun ang nasa isip mo? Iritadong saad ni Rafael sa akin. Napailing na lamang ako at inayos ko na ang gamit ko at lumabas na kaming dalawa. Iwan mo ng kotse mo dito dahil ang kotse ko ang dadalhin natin. Saad nito na hindi ko nalang kinontra. Pagdating agad namin sa klinik, agad naman akong inasikaso dahil naka-appointment talaga ako. Ang bilis lumaki ng tiyan mo. Nakangiti na saad ni Doc. Everything is okay naman. Inumin mo lang ang mga vitamins at gamot na pampakapit para sure nakakapit si baby. Dagdag ni Doc. Thanks Doc. Saad ni Rafael. Doc, wait lang po. Pwede po ba magtanong? Of course naman, Andrea. Sagot ni Doc na nakangiti pa sa akin. Pwede po ba may mangyari sa aming mag-asawa kahit buntis ako? Tanong ko na bigla lamang umubo si Rafael at nang tingnan ko ito, pulang-pula ang muka. Nang tumingin ako kay Doc, tumatawa ito.
Pwedeng pwede, pero wag naman sobra ha. Natatawa na sabi ni Doc. Nagpasalamat na kami at nagpaalam na kay Doc. Wala na ba kontrol minsan na bunganga mo? Agad na tanong ni Rafael nang nasa sasakyan na kami. Anong pinagsasasabi mo? Pati ba naman sa personal natin, tatanungin mo pa? Ang daming pwedeng itanong, yun pa talagang itatanong mo? Wala namang masama doon. At malay mo, baka gagawin din natin yan. Napanganga ito na nakatingin sa akin. Dahil na rin pagod ako, nakatulog ako sa kotse. Pagising ko sa ibang bahay na ako. May nagbukas ng pinto at pumasok si Rafael. Dito na tayo matutulog muna sa kondo ko at sobrang traffic, mas malapit ang kondo ko kaysa sa bahay natin. Saad nito. Kain na tayo. Kinuha nito ang kamay ko at tinulungan tumayo. Bakit naman ako uuwi sa bahay mo? Irap na sabi ko dito. Diretsyong tiningnan nito ako sa mata. Iuwi na kita dahil mahal na kita. Hindi na lang ako umimik nang sabihin niya na mahal na niya ako. Huwag muna akong maging marupok. Baka aasan naman at masasaktan lang. Ang bilis ng panahon. Nag-text si Jessica na pupunta daw kami sa isang buwan sa birthday ng anak niya. Akalain mo yon? Ngayon ko lang nalaman, triplets pa lang anak niya. 3 pa lang anak ni Jessica. Saad ko habang nangangalumbaba sa lamesa ko. Jessica who? Tanong ni Rafael. Jessica, it's our friend. Iniwan daw siya ng lalaki. Napaka-irresponsable naman. Pagkatapos buntisin, iiwanan. Sad ko dito dahil ini-imagine ko na baka iwanan din ako ni Rafael. We don't know the whole story, so we don't have the rights to judge the father of our kids. Seryosong saad nito sa akin na akala mo kilala niya ang nakabuntis kay Jessica. Kilala mo bang nakabuntis sa kaibigan ko? Taas kilay na sabi ko dito pero hindi nito ako pinapansin. Pag ako naman iniwanan ng tatay ng anak ko, okay lang dahil nandito naman si Oscar. Pagpaparinig ko sa asawa ko. Nang tumingin ako dito, sobrang sama ng tingin sa akin. Uuwi tayo sa bahay nila mami. Birthday ni Lolo ngayon. Saad nito na nasa laptop ang atensyon. Sige, daan tayo sa mall. Bibili tayo ng gift. Kahit ganun si Vice na medyo suplado din, magaan pa din ang loob ko dito. Biglang may kumatok naman sa pinto. Sir Rafael, may naghahanap kay Andrea. Carlos Sanchez daw po. Sabi ni Raquel na parang iniipit ang boses na parang kinikilig. Tiningnan ako ni Rafael. Kuya ko yon. Maiksing saad ko. Tumayo ako para puntahan sa labas ang kuya ko. Pagkalabas ko, halos lahat na nagtatrabaho, lalo na ang mga babae, nakatulala sa kuya ko. Nakita nito ako. Sinimangutan ko lang to. Ganyan na bang pag-welcome mo sa akin? Nakangisi na saad ni Kuya Carlo. Bakit nandito ka? Pinasusundo ka ni Daddy. Saad nito na nakatingin ito sa likuran ko. Nakasunod pala si Rafael sa akin. Walang sinabi sa akin si Daddy. Huwag kang sinungaling kuya. Inirapan ko to pero bigla lang itong tumawa. Di ba sabi mo kay Daddy, hindi ka masaya kay Ruiz? Ngisi na saad nito na nakatingin na sa asawa ko. Iniinis mo ba ako, Sanchez? Seryosong saad ni Rafael sa kuya ko. Nagtataka tuloy ako parang magkakilala na sila. Ngumisi ulit ang kuya ko, parang hibang lang. Kapag nalaman ni Oscar na nandito ang kuya ko, naku, lagot na naman to kay Oscar dahil in love ang kaibigan ko sa kapatid ko. Ano ang ginagawa mo dito kuya? Ulit na tanong ko dito. Birthday ni Vice President. Ako nang pumunta kasi wala si Daddy. Nasa Switzerland sila ni Mami. Saad nito at nagpaalam rin ito. Litong-lito talaga ako. Kilala na nila ang pamilya ni Rafael? Kilala mo ang kuya ko? Tanong ko kay Rafael. Yes. Tipid na sabi nito at tumalikod na. Bumalik ulit ako sa loob. Uuwi muna ako next month sa US. Namiss ko lang si Mami. Saad ko dito. I'll come with you. Okay lang kahit ako na. Kaya ko pa naman magbiyahe. Tumingin ito sa akin. Sasama ako sa'yo.
Baka hindi mo na ako balikan. Sabay iwas nito ng tingin. My God, kinikilig ako. Uwi ka ko sa sarili. Dumaan lang kami saglit ni Rafael sa mall para bumili ng gift para kay Vice. Ano kayang pwedeng i-gift kay Vice? Tanong ko kay Rafael na nasa likuran ko lang ito. Hindi naman kailangan bumili. Ikaw lang mapilit. Saad naman ito na inip na sa kakahintay sa akin. Napag-isipan ko na lang na isang mamahaling relo ang bibilhin. Siyempre, pinakamahalang pinili ko at hindi naman ako magbabayad. Agad na kaming dumiretso sa bahay ng parents ni Rafael. Sobrang laki ng mansyon nila at lahat mga antik ang gamit sa loob. Good evening po, Mami, Daddy. Bati ko sa aking parents-in-law. Nakita ko na palapit na din si Vice. Nagmano ako dito at binati. Happy birthday po. Thank you. Formal na sagot nito. Niyaya na kami sa hapag at nakita ko ang kuya ko na nakaupo na. Ang laki na ng tiyan mo, Iha. Saad ni Mami Lenny. Oo nga po eh, mag-performance na rin po. Saad ko dito, hirap talaga pag sobrang formal. Nasanay talaga ako na laging maingay sa hapag kapag kasama ang mga kaibigan ko. How's your company, Carlo? Vice asked my brother. Everything is okay, sir. Nakangiti na saad ng kuya ko. Nice. Tipid na sagot naman ni Vice. You two, Rafael and Andrea, when do you plan to get married in the church? Because you were only married to a judge. Daddy Samuel asked. Nakatingin lahat sa amin ni Rafael. Soon, Dad. I will just fix some problems we have for now. Seryosong saad ni Rafael na tiningnan pa ako nito. Iha, dito na kayo matulog ni Rafael. Bukas na kayo umuwi. Nakangiti na saad ni Mami Lenny. And you too, Carlo, iho. Saad ulit ni Mami na nakatingin kay kuya. Wag na po tita. Sa kondo kong ina Andre nakituloy. Nagtataka akong tumingin sa kuya ko. Hindi pa ako nakakauwi sa kondo ko kasi doon ako nakituloy sa kondo ni Rafael. Paano niya nabuksan yon? Ang nakakaalam lang ng password ay si Rafael, si Oscar, Sandy at Jenny. Alam mong password ng kondo ko? Tanong ko kaagad dito. Pumunta ako doon. Nadatnan ko si Oscar. Simpleng sagot ni kuya na bigla naman tiningnan ni Rafael. Pagkatapos kumain, pumunta lahat sa sala at nag-uusap tungkol sa business. Habang ako kumakain ng dessert at katabi ko si Rafael na nakikinig about sa business. Inaantok na ako dahil galing pa kami sa trabaho at nakaramdam din ako ng pagod. You want to sleep? Tanong ni Rafael na nakatingin sa akin na panay pa ang hikab ko. Tumangulang ako dito. Nagpaalam ito na ihatid ako sa kwarto niya dahil inaantok na ako. Wala pala akong damit. Sabi ko dito. Maraming bagong damit si Mami at magkaisang katawan lang naman kayo. Saad nito. Maligo ka na at pupunta ako kay Mami para ihingi kita ng pamalit. Agad na itong lumabas. Matagal akong nagbabad sa ilalim ng shower dahil nakaka-relax ang daloy ng tubig sa katawan ko. Paglabas ko, wala si Rafael. Pero may nakita akong mga damit sa kama. Baka bumalik ulit sa baba dahil hindi pa rin nakakauwi si kuya. Dahil sa pagod at antok, pagkahiga ko, nakatulog agad ako. Naalimpungatan ako dahil may humahalik sa leeg ko. Pagmulat ko, si Rafael. Naaamoy ko ang alak dito. Uminom kayo? Tanong ko kaagad dito. Konti lang. Sagot nito na namumungay ang mata at ang kanyang kamay kung saan-saan na nakahaplos sa parte ng katawan ko. Ang init ng labi niya, hindi ko tuloy napigilang pumikit. Wait, bati na ba tayo? Tanong ko dito dahil inalis na nito ang damit ko at nag-alis na rin siya. Yes, bati na tayo. Ngising saad nito, sabay halik ulit sa akin. Wala na, naisuko ko na naman ng walang kalaban-laban ang aking iniingatan. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Rafael. Hindi lang talaga maiwasan mag-away dahil kay Danica. Tumigil na ako sa pagtatrabaho at pumirmi na lang sa bahay. Ngayong araw, aalis kami papuntang Sorsogon para mag-attend ng birthday ng triplets ni Jessica.
Dahil hindi ako pwede sa matagalang biyahe sa sasakyan, kaya nakasakay na lang kami sa chopper ni Sandy. Ang ganda ng setup ng birthday ng triplets. Ang cute at super handsome na mga anak ni Jessica. Bro, tawag ni Lance kay Rafael. Magkakilala kayo? Tanong ko dito. Abat, inirapan ako ng lalaki. Suplado. Inis na saad ko sa sarili. Ang pangit mo naman, Lance. Irap ko din dito na bigla namang tumawa si Darius. Hinila na ako ni Rafael sa isang upuan. Dito ka lang, ikukuha kita ng pagkain. Sabi nito. Nandito kami lahat na magkakaibigan. Si Annie, super cute ang 5 months old niyang baby girl na si LA. Si Cindy ang kanyang kambal, napaka-pogi din at napakakulit na nito. Si Sandy, panay lapit kay Aris. Maya-maya lang, dumating si Jenny na naka-military uniform pa. Dumating si Rafael na may bitbit na iba't ibang mga pagkain. Friends mo din pala sila Marlon at Marky? Tanong ko dito. Yeah, lahat kami magkakaklase ng college. Tahimik lang akong kumakain. Hey, pare! Bati ni Marlon kay Rafael. Tumango lamang ang asawa ko. Buti, nakasurvive ka pa dyan kay Andrea. Ngisi ni Marlon na inirapan lang siya ni Rafael. Bakit ang hilig nilang mang-irap? Si Lance, ganun din. Punta muna ako kay Jessica. Saad ko dito. Tumango lang ito at pumunta rin ito sa mga kaibigan niya na nagiinuman. Ang laki na ng tiyan mo! Sabi ni Jessica na hinahaplos ang kalakihan kong tiyan. Alam mo Jessica, parang may babae talaga si Rafael. At pag nalaman ko talaga, malalago talaga siya sa akin. Nakasimangot na sabi ko dito. Tumawa lang ito sa akin. Nagpaalam muna ito ng saglit dahil kukuha daw siya ng dessert sa loob. Lumapit muna ako sa lamesa nila Rafael. Ang daming tao na pumunta sa birthday ng triplets. Lalo na mga bata na naglalaro. Tatay ka na din pala pare. Saad ni James kay Rafael. Ang macho ni James, parang may lahi ito at super gwapo din. Yeah, malapit na. Saad ni Rafael na pinaupo niya ako sa tabihan nito. Andrea, paano gumawa ng baby? Magpapaanak ako kay Aris. Saad ni Sandy na lahat ng mga kalalakihan sa table ay nakanganga. Si Aris naman, pulang-pulang muka. Ha? Hindi mo alam? Ganito kasi yan. Wait, gusto mo lalaking anak? At pinaliwanag nga ni Andrea. Bagsak naman ang mga panga ng mga kaibigan ni Rafael na nakatingin sa akin. Bakit? Tinuruan ko lang naman si Sandy ah. Biglang humalakhak ng pagkalakas si Sandy na ikinalingon ng ibang bisita. Nang tingnan ko si Rafael, pulang-pula rin ang mukha nito. Ang narinig ko lang na nagkandaubo na sila Marky, Marlon at Sander sa kakatawa. Isip bata talaga. Bulong ni Lance na narinig ko naman. Anong masama sa sinabi ko? Wika ko naman sa aking sarili. Unti-unti na kayang maging maayos ang pagsasama ni na Andrea at Rafael? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.